Magja-jacket tayo kasi magja-jacket ako kasi pupunta ako doon sa labas maglilinis. Mayroon kasi akong in-order na ito, yung rake ba? Rake. So, gagamitin ko ito sa labas para kasi mabasa-basa na kasi yung mga leaves na nahulog. Talagang winter na malamig na, so nahulog na lahat yung mga leaves. So, aalisin ko na kasi hindi na ako makapaghintay hanggang spring. Kasi pag pumunta ka doon, parang pag nakikita mo sa labas, parang ayaw kong matignan kasi madumi. Parang maduming tignan. So, ipapakita ko sa inyo guys. Start natin maglinis. Tignan nyo, ang dami ng leaves. Imagine, leaves lahat yan. Ayan, yung mga trees. Ayan. Pero pag summer, gustong gusto ko kasi green na green. Parang nasa Pilipinas ba? Feel na feel mo talaga nasa Pilipinas ka. Ayan. Mahirap. So, habang naglilinis tayo guys, magkwento tayo para hindi naman kayo maboring sa kanonood ng aking paglilinis hanggang matapos. Anyway guys, nung nasa Pilipinas kami kaya nasanay ako dito na maglilinis. Kahit maski na nandito tayo sa UK, dito sa abroad, ay hindi tayo naglilinis sa labas. Siyempre maglilinis pa rin tayo. Kagaya sa Pilipinas, sa amin nung bata pa kami, sa Ilocos, ang kaugalian namin nung bata kami hanggang hindi ako nakapag-abroad, pag magising sa Pilipinas, nagigising maaga, 'di ba? Mga alas 6, alas 7 ganon, mas maaga pa, tapos magkakape. Tapos sa amin kasi village, yung parang barangay-barangay lang. Hindi ako lumaki sa city o like for example Manila, ganon. Sa probinsya din ako lumaki, kagaya ng doon sa may mga barangay-barangay, ganon, di ba? Tapos pag umaga, pag nagising na kami sa umaga, magkakape muna, ganon, di ba? Nagigising tayo na maaga sa probinsya. Pag nagtilaok na ng manok, di ba, nagigising na. Tapos nagigising na, magkakape na, kakain na ng breakfast, kung naman makain o hindi, magkakape muna. Then, ang nakaugalian namin ay maglilinis, agsagad, parangan sa Ilocano, naglilinis sa harapan ng bahay, sa likuran ng bahay, paikot, ganon. Tapos, aalisin lahat yung mga leaves o kung ano man ang rumi sa kapaligiran. Then, tapos, ang gagawin namin ay lilinisan namin, tapos mag-iigib ba yun? Mag-iigib ng tubig, tapos lagyan namin ng tubig ng mga plants, yung mga maseta sa Ilocano, ewan ko sa Tagalog. Then, tapos, ganon, maglilinis, tapos ganyan. Nakaugalian ko kasi, kaya nung nandito na ako sa UK, siyempre nung sa Arab countries pa naman ako ng 9 years, then bago sa dito nakapunta ako sa Arab countries, then dito rin. Then pagkatapos sa Arab countries, dito na ako napunta sa UK. Then ngayon na nagkaroon kami ng sarili naming bahay, of course, meron na kaming garden, meron na kaming driveway. And then ayan, natuto ako at saka talagang gustong-gusto ko itong naglilinis sa kapaligiran. Kung tutuusin ay kung okay lang, lilinisan ko pa ang aming kapitbahay sa harapan nila. Pero syempre dito, sa'yo lang, mind your own business. Kaya dito, ayan, naka-anoan ko na maglilinis sa garden. Pag ganito, kahit winter, ganyan, linilinisan ko rin ang aking garden. Pag naman ganun, pag summer naman, ay nako, sa umaga, sa hapon, sa araw, nandito lang ako dito. Parang dito ang hangout ko dito sa harapan o likuran para ng bahay. Baliktad kasi, di ba, sa Pilipinas, ang garden sa Pilipinas, karamihan sa harapan ng bahay, di ba? Pero dito, sa UK, sa likuran ng bahay, driveway lang sa harapan. Yan ang pinagkaiba. Ewan ko sa mga ibang countries.
Pero may mga ibang bahay naman na nasa harapan, mayroon din sa harapan, pero mostly ang mga garden dito sa UK ay nasa likuran ng bahay. So kagaya itong bahay namin, nasa likuran siya. So ayan, naglilinis, lagi akong naglilinis, maski na nandito tayo sa UK, hindi naglilinis ng sa likuran ng bahay, ganun. Ay ako, naglilinis ako. Mga iba siguro hindi ko alam. Pero pag ako nakasanayan ko naglilinis, ayan. Tapos gustong gusto ko pa ano ba yun sa Tagalog, yung magkalkali. Yung hindi ako gagamit ng gloves, ganun. Parang hinuhukay ko lang yung mga plants, ganyan, na walang gloves. Nakasanayan ko kasi parang hindi kasi ako makatrabaho pag ganun na may gloves. So ayan, malapit na akong matapos guys. Ayan, lilinisan ko lahat, alisin ko lahat yung mga leaves ng mga ganyan. Para sa ganun, sa mga March, April ganun, di ba? Magsa-summer na naman dito, mag-spring. Parang ready na naman ang aking garden. As you can see, may marami akong na video na sa summer, kaya maganda pag summer. Ayan, namumulak ko mga aking tanim na plants. Ayan, matapos ko na, ganyan, mabilis lang. Parang sa ating sagad-sagad sa bakuran, ganun, di ba? Ayan, naipon ko na lahat yung mga dry leaves. Ayan, pangalawa at saka yung pangatlo. Tapos, then, this is the fourth one. Ayan, this is the 6. And then, 7. Yung pinakamalaki. Marami yan. Hindi ko ito matatapos. Mayroon pa tayong sigurong next day. So, ito yung gagawin ko ngayon. I-try ko na. Mayroon pa naman akong oras. Kasi nahulog yung fence na amin na isa. Hindi ko siya kayang i-fix na mag-isa. So, hintayin ko si Daddy siguro para siya ang mag-fix. Pero, patayo ko siya. Then, ito naman ang gagawin natin ngayon. Iipunin ko lang, then maybe the next day, saka ko siya ilalagay doon lahat. Doon sa ginawa kong pagtaniman ng, pagtaniman ng aking gulay on spring. Let's see. So ayan na guys, na-fix ko na. Hindi ko masyadong i-level doon sa pagka-fix kasi hindi ko mabuhat. Mabigat kasi guys, kasi iintayin ko na lang si Lakay na tulungan akong mag-fix yan. Pero hindi pa ngayon kasi malamig na dito. So ayusin ko na lang ito, tatapusin ko na lang. Tapos ilalagay ko na lahat yung mga leaves dyan sa my corner. Tapos sa next day ko na lang ulit pag-iisain lahat, ilagay ko doon sa my corner para maging soil siya sa after maybe next year guys. So ayan, maraming salamat sa panonood, and then thank you very much, and I will see you again to the next one guys. Sana mamotivate kayo dito sa paglilinis ng garden, kasi as you can see guys, maraming leaves talaga dahil maraming punong kahoy dyan sa may likod. So kailangan ayusin lahat para magandang at mai-prepare sa next year. So, ayan guys, maraming salamat, and thank you for watching. I'll see you again to the next one. Bye!